Good morning, everyone. We have here with us one of the known vloggers here in Capiz and also a businessman. He is known for the call sign Haidul. Please welcome User TV. Wow. Yon! Dama salamat, Idol Yeah. Thank you Yon. for accepting my invitation and thank you for sharing your precious time here with me for a business interview. So, Haidul, can I ask you a few questions? Yes, pwede. So, we know that you are in a business and in additional, your passion of blogging since 2008. But since when did you start your business and what it made you get into this business? First, no, Scotch, isa kita ka, nag-graduate kita bilang engineer, no, syempre, no, ang aton fashion, no, ara man Japon bilang engineer, tapos nag-business kita bilang, nang nag-trend sadto, no, sang una, ini siya ang natawag na Pisonet Business Computer, no, tapos, may vlog man kita, no, Arisubong, no, kay para lang may iba kita nga pagkikitaan, no, sa amo man Japon, gamit man Japon ang internet, itungod ang vlog magamit kina sa computer or technology. So ari ato mga vlog, no, muna siya, no, halin sang 2012 nagupisa sang aton nga Pisonet business, no, sa subong ara Japon. So dakik Japon ang benta naton, kag plus may ara kita nga vlog, no, success Japon, naga-income sa internet. So, muna siya. That's wonderful to hear. So let's move on to the next question. So have you encountered problems along the way? Like, can you describe a moment when a major strategy or idea failed? How did you decide whether to pivot your business model or persevere through the challenge? Muna siya, no, ang problem per me sa larangan sang ako yung sulod nga business, tungod computer ni sa Scotch. Una nga daan, pag create ikaw sa isa ka business, dapat ka-intindi ikaw, no, kasang computer. So, dapat yung computer, no, kabalo ikaw, may know-how ikaw about sa computer, paano mag-I.O., mag-format, mag-intindi sang system, kag technology, ba naman technology subong, naga-evolve, dasig evolve, kasang iPhone 13, 14, 15, subong 17 na. So, gadula ina sa eksena sa technology. So, mabalda yun, ay, luma ka na. So, dapat malagas ikaw para ang failure nimo natawag na nang hindi nang masunod ikaw sa uso. Pag hindi ka magsunod sa uso, ay, tumbag dyan mo business. Mula siya. So the next question is, in the early days, what was the stripped back version of your business and how did you initial feedback to build the polished version we see today? First thing, no, sa akon bilang negosyante or business owner, ay di makita nag-umpisagid sa damo kwarta. Kabalo-kabala Scotch, nag-umpisa kita sa simple nga isa ka bilog na computer, no? Mga cost na siya, mga 10,000 pesos. Kinpalago naton, 10,000, isa ka unit, magduwa, tatlo, up to 100 pieces na computer diri sa bilog naton nga diri sa aton nga sa Capiz, no? Kung naton siya i-calcula, lalabutin na siya sa mga 1M man, pero sa sige-sige sulod sa 2012, 13, 14, 15 hasta subong. So hindi man naton makakuha sa damo nga fund itong dula gid kita sang una. Pero subong sa sige lang nga managi natawag nga every time magtanom ka na magtanom, big time gid bawat ani. Wala sambot silingon. So as you can see, he is very dedicated to his business. So let's move on to the next question, please. In a world full of options, why do your customers choose your business over a larger, more established competitor? What is your secret sauce that can't be easily copied? Ang secret sauce lang nakon, no? Dapat maging maamiguhon ikaw, no? Kaya ba nimo ang business, hindi siya sa dapat nga daw dalok ikaw, no? Nga ay hindi ako lang niya nga sistema. So dapat makipag istorya ikaw sa mga manubo, pag sa mga mataas, dapat equal lang makuha ikaw dapat sa mga idea. Kaya kung
hindi ka magkuha sang idea sa ila, pag hindi ka man maghatag sang idea nimo sa ila, wala sa may matabo sa imo. Kasi hindi mo na iya makuha ang pinaka, kumbaga sa level, hindi mo na makuha ang 100% gid. No, kung dalok ikaw. So, muna sila mga tigulang man, just share mo na sila. So, dapat share lang kita dapat sa mga idea para makuha na to ng success. Muna siya. Thank you for that wonderful answer. So, the last and the final question. If you were a grade 12 student today with no capital but a lot of ambition, what industry or skill would you focus on to future-proof your career? So, sa imo question, no, do kanami gina siya, no? Kung ako siguro bilang grade 12, no, one step at a time lang kita nga ipursige kung gid akong kagalingon nga biskan wala kita budget, no, wala kita kwarta, no? Ubrahon ko man Japon guro kung anong akon nga naobra, no? Kay ang success gid hindi na to na sa matilawan pag hindi kita makatilaw man sang gamay nga kaperdihan. Pero ang sa likod sang perde, ara dira gid ang bunga sang success. Ara gid dira ya. So dapat mapursige kita no sa aton nga ambisyon, no, nga para sa plakadlaw maka-prepare kid kita sang aton nga future, no. So muna lang gid ang akong guro ma-advise sa inyo. Muna gani no ng every year, no, may mga bag-o kita nga mga gadgets, no, kapatindo kita sang balay, kamahal kita sang salakyan, motor, no. So damo tungod lang nag-umpisa gid kita ya sa hindi man sang walang-wala, pero ginpursige gid yan naton na makasaka kita sa ibabaw, na mas kuha gid naton ang successful nga bunga. No, wala siya. So, from this interview, we have learned that he has been through a lot, but he was very dedicated and continued to pursue his business. So, from this journey, we should not let our dreams go easily and continue to pursue our dreams and take one step at a time. Thank you, everyone, and once again, User TV! Yon, idol!